Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, uuwi si Ramon na mainit ang ulo at unti-unti niyang ipinakita kay Mokang ang tunay niyang pag-uugali dahil habang nasa pagkainan ay nagawa nitong pagtaasan ng boses si Mokang. Kaya naman inalmahan ito ni Mang Marsing at wag umanong pagtaasan ng boses ni Ramon ang kanilang anak. Ayon pa kay Marsing na kahit kailan umano ay hindi nila nagawang pagmataasan ng boses si Mokang at masakit umano ito sa kanila bilang magulang na makitang napapahiya ang kanilang anak. Sumagot naman si Don Julio kay Marsing at sinabi nito na pinatiran na nga umano sila sa kanilang bahay ngunit wala umano itong respeto sa kanila. Kaya dito nga ay nagsimula na ang mainit na sagutan sa pagitan nila Don Julio at mga magulang ni Mokang na si Mang Marsing at Aling Nita. Bagamat sinabi ni Don Julio na minsan ay hindi maiiwasan na magtaas ng boses si Ramon dahil marami umunong problema itong sa kanilang negosyo at maraming iniisip. Kaya marahil ito ang dahilan kaya umiinit ang ulo nito. Kaya naman pagpasensya na lang umano nila. Sa kabilang banda, nakabalik na nga ng kulungan itong si Bong matapos magamot sa ospital. Kaya dito ay nabalitaan niya sa kanyang mga kaibigan na pinalitan na umano sila ni Espinas at ang grupo nga ni Tanggol ang bagong pinagkakatiwalaan ni Espinas. Kaya naman dito ay mas lalong sumiklab ang galit ni Bong kay Tanggol at mas desidido nga siya ngayon na tapusin ang grupo ni Tanggol. Nabalitaan din ni Bong na matagumpay na naisagawa ni Tanggol na patayin si Congressman Sibilya at kasama pa nga itong si Bubbles, kaya naman mas lalong nagingit-ngit sa galit itong si Bong. Agad namang nagpunta si Bong sa opisina ni Chief Espinas upang kumprontahin nga ito. Sinabi ni Bong kay Espinas kung bakit ganun na lamang sila kabilis palitan ni Espinas ngayong walang-wala umano si Tanggol sa mga napatunayan niya dito kay Espinas at mataas na nga ang naiakyat niyang pera sa mga ito. Ito nga ay sinabi ni Espinas kay Bong na sawang-sawa na siya sa kapalpakan ni Bong. Maya-maya pa nga ay hinanda na nga ni Bubbles ang kanilang lugar dahil magkakaroon na nga ng Prison Week at mag-iimbita nga si Espinas ng mga sikat na personalidad upang aliwin ang mga preso. Ngunit kabilin-bilinan ni Espinas na wag umanong gagawa ng gulo ang mga ito dahil kung hindi ay malilintikan sila. Samantala ng karating na nga kay Tinding ang balitang nagkaroon ng matinding riot sa kulungan kung saan nakakulong nga itong si Tanggol. Kaya naman ganoon na lamang ang gustuhan ni Tinding na madalaw itong si Tanggol para malaman niya umano kung ligtas pa ito at walang masamang nangyari. Ngunit pinigilan nga siya ni Noy at sinabi ni Noy na baka malaman umano ni Rigor na dinlalaw nito si Tanggol at baka umano ito ang huling araw na makatapak sila sa bahay ni Rigor. Dahil yun nga ang kabilin-bilinan ni Rigor na sa oras na may dumalaw kay Tanggol ay hindi na muli makakatapak sa kanyang pamamahay. Sa kabilang banda, kahit na nga hindi maganda ang pakiramdam ni Tess ay nagtungo pa din ito sa presinto kung saan naroon nga si Camille at ang mga magulang nito dahil nagsampa nga ito ng kaso labang kay David. Sa inyong palagay, ano kayang gagawin ni Rigor sa oras na malaman niya na ang paborito niyang anak ni si David ay may ginawang hindi maganda kay Camille at may ginagawang katarantaduhan na sangang di kalaunan ay mabubulgar? Kaya naman mga kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na mga tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.